Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Sa iba pang balita, University of the Philippines, nagisa. Dahil tila matigas ang ulo, ayaw sundin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at pati di umano mga senador na puno na sa administrasyon ng UP o University of the Philippines. At Pia Cayetano at chairman ng University of the Philippines, nagkasagutan na. Pero bago natin simulan ang balitang ito, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila matigas na nga di umano ang ulo ng mga estudyante. Matigas daw di umano ang mga ulo pati professor. At presidente ng UP, ayaw daw nila ng face-to-face classes na gustong gawin ng gobyerno. At halata din daw na mga spoiled ang mga estudyante at mga official sa loob ng universidad. Kaya dapat na sigurong linisin or kaya naman di umano ipasara na ang pasaway na university. Dapat next year guys, wala na itong UP Diliman na to. Sana talaga. Sana. Pasara na. Sidad na ito. Halatang dilawan na di umano ang namumuno dahil ayaw sundin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Inday Sara Duterte. Samantala, hindi naman mapigilan ng netizen ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat noon pa yan isinara. Kasi sayang ang pera ng gobyerno. Mag-self-supporting sila kung gusto nilang matupad ang pangarap nila. Ibigay na lang ang pondo sa magsasaka kasi yan ang mas kailangan ng mamayang Pilipino. President PBBM, baka kailangan na po ninyong ipakita sa mga taga-UP Diliman na yan. Kayo ang dapat masunod. Di yung kung sino-sino pang professor o student dyan ang masusunod. Kundi kayo po. Ang mabuti po para mabawasan ang sakit na talamak sa bansa natin. Ipasara na lang po ng tuluyan niyang UP Diliman na yan. Anong klase yan? President and Vice President ayaw sundin? Di talagang mayroong ipinagmamalaki. So ang gagawin dyan, bigyan ng ultimatum action yung action na pagsisihan nila habang sila'y nabubuhay. Do something against the people who did not obey your rules. End quote. Samantala, sa kaugnay pang balita, sagutan ni Senator Pia Cayetano at ng presidente ng University of the Philippines kaugnay sa di umano'y pagpapatupad ng full face-to-face classes at definition ng blended learning, flexible learning. Gayong ito ang may pinakamalaking proposed budget sa taong 2023. Dito na nga ay nadismaya ang senadora dahil tila may iba pang sinusunod ang mga opisyal ng University of the Philippines kung saan ay dumidepende pa rin ang mga ito sa mga maarteng professor na ayaw magsipasok dahil sa takot pa rin sa COVID. Gayong nasa low risk na ang Pilipinas. Well, siguro, ang definition nyo kasi ng face-to-face, dapat ay lahat ng courses ng isang bata ay face-to-face. Po sir, ang Hindi sabi ko ganon. nga, ang tinatanong ko nga po sa inyo is ano ba ang definition nyo? Because I have students, not just the one who lives with me, okay? But pati yung kilala ko na taga-UP Manila at iba pang taga-UP Diliman na lahat ng subject nila online. Lahat, ni isa, walang face-to-face. Kaya nga, so I take it na ang definition po ninyo ng face-to-face ay dapat wala silang... Na kahit na anong face-to-face. Hindi kasi sa kami, pwedeng may face-to-face at tapos ay may online. Blended yon. Pero may face-to-face pa rin. So that we'll get to the percentages when you can tell me that meron namang face-to-face, then I will May agree face-to-face naman that yan. is blended. Yun nga po, sir. I am Madam Chair, to clarify. There are students that all their classes are online. And I'm Okay. asking you, can you still consider that blended when it is 100% online? Because based on my understanding of the definition of distance learning,
and the definition of the open university, the open distance, what's the name of the law? Open distance Education. learning. It's my law, pero pasensya na, ang dami ng batas na yan. Parang distance learning na po yung definition ng purely online. Yun lang naman ang sa akin. With all due respect, I do not have a degree in education. I am only a lawyer. Tama po yun. Pero ang sinasabi namin, dahil ito ay temporary lamang during the pandemic. Kaya yung sinasabi ni Chairman na mag-apply na kayo ng lisensya nyo as a distance learning institution, ay mangyayari po yun kung ito'y magiging permanent arrangement namin. Pero, Hindi po sir, ito magiging permanent arrangement. Yes, Madam sir, Chair, but Madam in Chair. this temporary period, you have not shown the leadership, with all due respect, that I expected. And when I say you, I'm not referring to you. I am referring to the UP system. Hindi nyo man lang kinaya to give a student a face-to-face experience. Merong nag-graduate, example, daughter ko, tanggalin na natin siya sa equation because talaga naman yung last 2 semesters niya, height ng pandemic. Out na yan. Wala tayong magagawa. Height, wala pang bakunado. 0. The following year, 2021, with all due respect to Chairman Popoy, kinarir naman talaga niya yung pagbabakuna. In fact, to the point na sinabi ko, Chairman, sandali lang, mag-hearing muna tayo. Kasi lahat nung pinupuntahan nyo. Because I understand your objective. Gusto mong mabakunahan sila para nga naman magbumalik na sa safe face-to-face. All this time, Mr. President, ang aking point lang naman, National University with the biggest budget, help me defend your budget because unless you disagree that face-to-face is the most effective, then I have to say, I express my disappointment na dumating tayo sa puntos na yung mga students, there are many students who are purely face-to-face. Hindi man lang sinigurado ng mga dean, with all due respect po din sa mga dean, na meron naman subject yan na makadating naman sila sa face-to-face, makita naman nila yung kaklase nila. So again, mabalik ko sa athlete, nagpapasalamat pa ako na naging athlete yung batang yan, at least may makita siyang tao, may nakita siyang estudyante na UP, if not for the sport that they are now training for, they will never see a UP student. They have never seen a UP student. Well, kagaya ng sinabi nyo, Madam Chairman, UP has to lead. Lead in education. Okay, ano ba ang tama at ang paroroonan ng ating educational system? Ito ba ay purely face-to-face o yung tinatawag namin na blended? May face-to-face at may online. Kung sa aming palagay, as the National University, yung blended ang tamang direksyon ng ating edukasyon, doon kami magli-lead, Madam Chairman. Pero yung face-to-face, I agree with you perfectly na ngayon, dapat tayong mag-face-to-face. Pero may problema tayo dito. Paano yung mga estudyanteng ayaw mag-face-to-face? Hindi namin sila po pwedeng iwanan. So kinakailangan din namin Yung mga estudyante pa ba ang dapat masunod doon? Siyempre kung may patakaran ng school, face-to-face, siyempre mga estudyante ang mag-a-adjust. Hindi yung mga estudyante ang a-adjustan ng eskwelahan na yun. Mga estudyante na pala susunod yun. mag-offer ng online. May mga teachers na ayaw magturo hanggat ng face-to-face, hanggat hindi natatapos ang pandemya. Hindi pa natatapos ang pandemya, wala pang deklarasyon. Ang WHO, natapos na ito. Sa madalit sabi, pwede nilang sabihin, hindi po kami magtuturo ng face-to-face. Parurusahan ko ba ang teacher na yan na ayaw magturo ng face-to-face? Pwede ko bang lagyan ng sanctions yan? Pwede bang sabihin, tatanggalin kita? Sa madalit sabi, kung may mga estudyante na gustong mag-aral ng face-to-face, face-to-face namin sila. At kung walang mga guro na employed namin ngayon ang willing magturo, hahanap kami ng ibang teacher na magtuturo sa kanila. Sa madalit sabi, walang estudyante na magusto ng face-to-face class ang hindi makakapag face-to-face class sa UP. Kung may teacher na ayaw magturo ng face-to-face, hanggat may pandemya, hindi namin sila po pwedeng parusahan, ma'am. Okay, pero hahanapan namin sila ng trabaho. At kung walang magtuturo ng klase nila, hahanap kami ng teacher na magtuturo ng klase nila. Sa madalit sabi, pagdating ng second semester, ma'am, walang estudyanteng magrereklamo na gusto niya mag-face-to-face ay hindi siya nakapag-face-to-face. Yeah, Madam Chair, may I? And I just wanted to say that I wish you had done that earlier because even though WHO has not declared that the pandemic is over, WHO and the rest of the world and even this country has declared that we are living with COVID. We go to movies. We watch basketball games. Punong-puno ang stadium. Pag naglalaro ang UP, naglalaro ang Lasal, Ateneo, lahat na po. UST, Senator Joel will get mad if I do not mention his alma mater.
Lahat nagagawa face-to-face. Kung bakit naiwan ang UP, nasa sa inyo na po yun. Kayo naman po ang educator. I am just mentioning Madam that Chair, as a legislator, job ko na alamin kung ano ba ang nasasaad sa inyong charter, kung ano ba ang mga budgetary requirements ng buong state university system para makita naman natin saan tayo makakasupport. If you do not believe that it is urgent that these students are face-to-face, desisyon nyo na po yun. Ako naman, it's just my job to point out what I have observed that others have been able to go to face-to-face. And I am not done, but I will give the floor to Senator Well, Ali. Madam Chair, I'll start with your... Can I, Yeah, go ahead. Senator Alan? Okay, Senator Pia, you were one of my best students, and we value all the comments that you have given us in the last hearing. And you know, I barged into the meeting of the Executive Committee of Diliman just to bring out all the points that were discussed in the last hearing that we had. Thank you. Well, Madam Chair, let me put on record first. Thank you din, kasi I have to say thank you to my professor. Napakadami kong natutunan sa kanya. Nag-survive ako ng first year ng family law sa kanya, and I knew after that I will survive UP Law. Kaya ako din, grabe ang pasasalamat ko sa inyo personally and sa mga naging teacher ko. Kaya ganun na lang naman, nag-aabala akong to give my little input, even though I am just a humble lawyer and not an educator, kung ano yung mga observations ko at ano yung nakita ko. Kasi like I said, ako yung magdi-defend ng budget ng UP. Ako yung nagsasabi kung bakit mas malaki yung budget ng UP, pabayaan natin, dinadagdagan ko pa. Kaya naman, karapatan ko din to ask na wala naman sanang ma-offend na tinatanong ko kasi I will be asked on the floor, bakit mas malaki yung budget ng UP? Bakit tuloy-tuloy na mas malaki? Bakit hindi sila makapag face-to-face? Yun lang naman po yung sa akin. At yun na At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.